Alright mga ka-review, mula po sa Balitaan ng Bayan TV. Pasadahan po natin ang balitang ito, no? Kapapasok lang, matindi ang nangyari kay Enrile. Kumpirmado na President Marcos, VP Sara, former President Rodrigo Roa Duterte na shock. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Pero bago natin simulan yan mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Alright, ito na mga ka-review, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Si Juan Ponce Enrile ay meron kasi siyang TV show sa SMNI, no? So sa kanyang TV show sa SMNI, medyo may mga naikwento. At bilang Chief Presidential Legal Advisor, medyo in the know siya sa mga ganap sa loob, no? Tingnan natin kung ano yung mga nabanggit niya sa kanyang show. Halos lumuhod sa presidente. Sabi ni Enrile, desperate developer allowed to proceed with Manila Bay reclamation. May pinayagan ng isa kasi nagmakaawa. Ano sabi? Marcos under pressure from rich developers on Manila Bay reclamation projects. Under pressure pa, sinabi dito. A Chief Presidential Legal Advisor, Juan Ponce Enrile, disclosed that there was pressure coming from the rich on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. amid his decision to suspend all Manila projects. May pressure daw, guys. Ano kayang pressure? Ano kayang pinang... Grabe yung grabe po yung revelasyon ni Juan Ponce Enrile, no? Mga ka-review, talagang medyo magugulat ka, di ba? Pinasususpindi yung reclamation dyan sa Manila Bay. At sino kaya itong rich, no? Sino itong rich businessman, sabi, no? Gusto nilang ipang leverage kay Pangulo, no? Kasi pressure buti sa kung kasi pag pressure ang dating parang pinipilit, di ba? Pinipilit daw ang Pangulo na pagbigyan yung mga nasuspending Manila Bay reclamation project. The former Senate President said during an interview on television dito sa bayan ni Juan. Yun, yung pangalan ng TV show ni Amanon Johnny sa SMNI yan on Saturday, August 19, that one of the developers of the suspended projects even pleaded to allow it to continue. Guys, pleaded So nagmakaawa to. Ang sabi, ang daming pressure na mga mayayaman sa kanya. Ang dami ron pressure. Which makes me wonder, mga kutsero, how is the president responding to this pressure? Paano kaya siya nag-respond? Kasi ang alam natin, nung in-announce na to, nung una niyang in-announce na meron ng ganitong ganap, pinasuspindi niya lahat maliban sa isa. Umpisa pa lang, nung una pa lang yun. So, tapos, the following, after... Ang tanong dyan, bakit may isa? Diba? Bakit may isa na hindi sinuspindi? Dapat sinuspindi na lahat. Timpas ng balita si DENR, Secretary Yulo Loizaga, na hindi na yung isa, lahat na siya. All Manila Bay reclamation project suspended pending review. August 10 po yan. Yung balita po na to, ngayon lang, so medyo late yung info. So hindi ho natin alam kung ito ay before nung mag-announce si DENR na wala na, cancel na lahat o suspended lahat, or after nun. Bakit kaya nila sinuspindi, no, mga ka-review? Gusto ba nila ulit maging marumi ang Manila Bay? Sa bagay, balik nyo sa dati. Kakahiyan nyo naman yan. Diba? Nang naupo si PRRD, nilinis niyan. Diba? Sige, balik nyo sa dati. Na-imagine nyo po ba yung dating mukha ng Manila Bay, mga ka-review? Gusto nyo po bang ibalik yung ganun? Diba? So, malalaman pa lang natin. Pero pagkakaalam ko, wala pang nagpapatuloy So lahat feeling ko lahat suspended. Kasi wala nagpapatuloy ngayon Ang alam ko, merong isang nagre-reclaim ng lupa dyan sa Manila Bay.
Alam ko ito dahil nirekomenda namin kay Presidente na huwag nang payagan halos lumuhod sa Presidente dahil malaki ang utang sa bangko. Oh, napakalaki ng utang pala sa bangko nito. Kawawa naman. Hindi mababawi ang inutang para pangpuhunan dito sa reclamation na to. Kaya to. Ay, alam niyo mga kutsero, parang gusto kong malaman kung sino yung naglumuhod na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre mga mga mayayamang oligarko tong mga to. At bihira natin sila makikita na lumuluhod. Wala lang, parang sarap imagine no na ay may oligarkong napaluhod si Presidente. Pero almost lang naman pala, almost kneeled. Halos lumuhod daw. Enrile, however, did not name the developer. Spill the tea! Spill the tea na, attorney! Oh, di ba? Senator pala, senator. Kasi yun yung pinakamataas niyang na ano. Chief legal advisor. Chief na lang. Spill the tea na, Chief! Chief Enrile, sabihin mo na sa amin. Hindi na protektahan yan. Kwento na agad. Okay. The official shared that Marcos allowed what the developer already finished reclaiming. Ayun. So, hindi naman pala hindi naman pala pinayagan na tapusin yung buong nire-request niya na i-reclaim. Yung parte lang na naumpisahan na para tapusin. Ipapatapos na lang yung naumpisahan na. Eh, siguro, para may pakinabang pa ng konti, di ba? Sayang naman. But suspended those that have not started yet. So, parang doon siya. Yung mga iba na hindi pa nag-uumpisa, wala na yun. May clue. May pa-clue. Si Manong Johnny. Ang kanya daw reclamation is 250 hectares. Yan. Pero man 200. Pamaya titignan natin kung sino 250 hectares na yan. Okay. He also detailed why the Manila Bay reclamation projects must be suspended. Especially amid backlash because of the flooding in several Luzon provinces. Totoo naman yan. Diba yung sa Bulacan hanggang ngayon, lubog pa sa baha. Oh. Pampanga, ang taas ng baha. Sa Manila, pataas ang baha. Eh, baka mamaya, maging parang Aquaman na tayong lahat. Nabubuhay na tayo sa tubig. Or Waterworld, sa mga medyo kaedad ko dyan. O, naalala niya pa ba yung Waterworld? Baka mamaya, maging gano'n ang future natin, guys. Hindi na pagandahan ng kotse, pagandahan na lang ng bangka. So, ano ba? In fact, even Malacanang won't be spared. Ay, pati pala Malacanang, hindi makakaligtas sa taas ng baha. Because water from Manila Bay would go to rivers, including Pasig River, at the presidential residence's own backyard. Sabi, yung pupuntahan ng madisperse na tubig sa Manila, backward, it will backflow sa mga Pasig River, Angat River, May Kawayan River, kung ano-anong mga river niyan. Riyan. Lahat yan magiging flooded kapag pinayagan mong lahat yung reclamation riyan sa Manila Bay. Pati Malacanang babahain. Eh, katabing-katabi niya yung Ilog Pasig eh. Walang gano'n talaga. Pag umapaw ang Ilog Pasig, mga kotsero, yun na yun. Yun na yun. Napakasama na ng sitwasyon natin sa Manila pag gano'n. So, yun lang. Marcos earlier suspended. So yan pala yung rason mga ka-review, no, kung bakit pinasuspende yung mga reclamation dyan sa Manila Bay. Bumabaha daw, binabaha na yung ibang karatig na mga lugar, no, mga ka-review. So yan, ha. Suspended all reclamation projects in Manila Bay. Department of Environment and Natural Resources said were approved during the previous Duterte administration. Yun lang. Sino kaya nag-approve niyan? Malamang yung Philippine Reclamation Authority. Kasi, ano yan eh, empowered sila ng presidente para mag-approve ng mga reclamation eh. Paano kaya pinatakbo ng PRA yung application ng reclamation na to? Diba? Ewan. Anong nangyari dyan? So yan mga ka-review, parang sinisisi pa nito si PRRD, no, mga ka-review, kung bakit naging ganyan yung Manila Bay. Huli na, huli. Oh. Eh di balik nyo sa dati kung gusto nyo, di ba? Sige, balik nyo sa dati. Huwag na wala ng ganyan dyan. Porque binabahan na kayo, di ba? Oh. Meron naman sigurong ibang solusyon dyan para hindi kayo bahain. Di ba? Siyempre, kapag napag-uusapan ngayon ang reclamation, ang una nating iniisip lagi yung kay Gatchalian. Ayan, kay Plastic King. Natatay ni Senator Win Gatchalian. Of board naman daw yung kanila, sabi. Pero damay yung kanila sa suspension. Wala na. Damay yung sa kanila sa suspension.
Oh, sabi niya, I don't deny na connected yung father ko in that project. It's on record. But personally, I don't meddle with that. Wala na akong time. Yun ang sinabi niya. Sa kanila yung Manila Waterfront City Development Project. Yan. So, ang reclamation na to ay sa west side of the Quirino Grandstand hanggang breakwater of Manila South Harbor in the city of Manila. Ayun yung Manila South Harbor. Andun yung Yacht Club. Manila Yacht Club. Tsaka yung Navy. Yung Navy office yata yun. I forget. Ito lang ang ano ko dyan, no, mga ka-review. Talagang sigurado ba sila na yung tubig talaga dyan sa Manila Bay yung nagpapabaha, mga ka-review? Kasi marami na mga reclamation, di ba? Open sea naman yan. Di ba? O bakit yung reclamation ng China dito sa West Philippine Sea? Ibig sabihin ba, binabaha na yung China ngayon? Yung mga karatig nilang sa West Philippine Sea? Hindi ko lang mga ka-review kasi di ba? Kung ka dito ng open naman yan, di ma-disperse yan ng equally. Di ba? Kasi level naman yung dagat. So, kayo mga ka-review, ano pong ang inyong opinion dyan, ha? Pag ba nagdagdag ka ng lupa dito sa isang part na ito, sigurado ka ba na yung tubig na, di ba? Yung nadagdagan mo dyan na lupa, magpapabaha na sa ibang yun na talaga yung cause, di ba? Ano sa palagay niyo mga ka-review? Nakaka-thrill lang isipin, di ba? Kasi open sea naman yan. Equally ma-distribute yung tubig kung baga ganun, di ba? Kasi level naman yan. Well, anyway, hindi naman po tayo expert at wala tayong ginawang pag-aaral about dyan. Kung ano man po ang kanilang desisyon, well, anyway, sila naman po ang nasa posisyon. At, di ba? Well, ang point lang dito mga ka-review, wag nang isisi kaya PRRD kasi ginawa na ng lahat ni PRRD para malinis po ang Manila Bay. Diba? Dapat nga magpasalamat pa tayo sa kanya Ang lumalabas po kasi kanina sa sinasabi nito, diba? Bakit ba po pinayagan ng ganito sa panahon ni PRRD? Parang medyo nasasaktan lang po tayo mga ka-review kasi, diba? Ginawa na nga po ng mama yung lahat para maging malinis yan, parang lumalabas na nagiging masama pa. Well, anyway mga ka-review, is just only an opinion. At alam ko pong may mga opinion rin po kayo about dito, di ba? Alright, pa-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon sa issue ito. Alright? Palike and share din po mga ka-review para mas marami pa pong mga kababayan natin sa ibang bansa ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.